Isang magandang hapon po ang aking pagbati sa iyo, Profesor Paloma. Ako si Jan Abot Sagaysay, ang unang tagapag-ulat ng aming grupo na magtatalakay sa Kabanata 4, Paksa 1, ang pagdadalumat sa pelikulang Filipino. Sa aking parte ay tatalakayin ko lamang ang kahulugan ng pelikula at ang mga katangian nito. Mayaman ang Pilipinas sa iba't ibang anyo ng kultura. Bawat isa sa mga ito ay nagbibigay makabuluhang tungkulin upang mapaunlad ang ating bansa. Naging daanan ito upang magkaroon ng pagkakabuklod-buklod ng mga mamamayan. Ang pagkakaroon ng sari-sari at magkakaibang kultura sa bansa ay nagbibigay daan sa pag-unlad sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga mamamayan. Bawat anyo ng kultura sa Pilipinas ay may kanya-kanyang makabuluhang tungkulin na naglalayong magdala ng positibong epekto sa pag-unlad at pag-angat ng bansa. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pagbibigay halaga sa lahat ng anyo ng kultura sa Pilipinas, nagiging madali para sa mga mamamayan na magkaroon ng pagkakaunawaan at respeto sa isa't isa. Ito ay nagiging daan upang magkaroon ng pagkakabuklod-buklod sa mga mamamayan. Ayon naman kay Edney noong 2010, hinding-hindi mawawala sa mga tahanan ng mga Pilipino ang mga telebisyon. Para kasing mababaliw ka sa kalungkutan kung wala ito para magbigay saya at aliw sa atin. Alam naman nating lahat na ang panunood ng telebisyon ay isang libangan natin upang mapawi ang ating pagkabagot o upang tayo'y maaliw. So base sa sinabi ni Edney na parang mababaliw ang tao sa kalungkutan kung hindi ito makakanood ng telebisyon, ako ay sumasang-ayon. Dahil base na rin sa aking karanasan noong ako'y bata pa lamang, may pagkakataon na kapag hindi ko nagustuhan ang aming palabas ng telebisyon sa aming bahay, ay nagpupunta ako sa mga kapitbahay at tinitingnan ko kung maganda ba ang pinapanood nilang palabas. Tapos kapag hindi ko rin nagustuhan, pupunta naman ako sa kabilang bahay. Lalo na't hindi pa uso noon ang mga cellphone at tsaka ang ginagamit pa noon upang makapanood ng mga palabas sa telebisyon ay antina pa. Ayon naman kay Omnes noong 2013 sa kanyang blog na ang panonood ay isang kasanayang pangkomunikasyon na umuunawa sa mga nakikitang imahe sa kapaligiran ng tao. Ito ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng kaalaman at higit na malalim na paghihinuha sa mga nakikita at naririnig. Binanggit din niya na mula sa aklat ni Cosidin na ang panonood ay tumutulong sa mga bata na ma-develop ang isang bagong karunungan, ang bisyual na kalaman na dapat nilang paunlarin sa isang teknolohikal na mundo. Ayon kay Omnes, ang akto ng panunood ay hindi lamang simpleng pagmamasid ng mga bagay sa paligid, kundi isa ring mahalagang kasanayan sa komunikasyon. Ang pag-uunawa sa mga nakikitang imahe sa kapaligiran ng tao ay nagbibigay daan sa mas malalim at pag-iisip na pagsusuri. So sa pamamagitan ng panunood, ang mga tao ay natutong mag-analisa at magbigay ng kahulugan sa mga bagay na kanyang nararanasan. Binanggit din ni Omnes na ang panunood ay may malaking kontribusyon sa pagpapaunlad ng kaalaman ng isang tao, lalo na sa mga bata. Ngayon ay dadako naman tayo sa kahulugan ng pelikula. So ang pelikula ay kilala rin bilang sine at pinalakang tabing. Isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng isang industriya ng libangan. So ang pelikula ay isang anyo ng sining at entertainment na kumukuha ng mga tunay o imahinasyon na kwento at pinapakita ito sa pamamagitan ng pag-record ng mga tauhan, mga lugar at mga pangyayari sa isang video. Ang kahalagahan ng pelikula sa atin ay napakahalaga dahil ito ay isang mahusay na paraan upang mapalawak ang ating kaalaman, maparating ang ating mga mensahe at kwento sa iba, at magbatid ng emosyon at inspirasyon sa mga manunood. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga katangian ng pelikula. May 5 katangian ang pelikula. Isa sa mga mahahalagang katangian ng pelikula ay ang pagiging audiovisual nito. Sa pamamagitan ng pelikula, nagagamit natin ang ating mga pandinig, mga paningin upang makaranas ng mga kwento at emosyon na ipinapakita sa atin sa mga pamamagitan ng tunog o larawan.
Ang pagsasama-sama ng mga elemento ng tunog at larawan sa pelikula ay nagbibigay ng mas malalim na karanasan sa mga manunood dahil mayroon itong kakayahang magpadama ng emosyon at magpapahayag ng mga mensahe sa iba't ibang paraan. Ang ikalawang katangian ng pelikula ay ang kakayahan nito ipakita at ipahayag ng malinaw ang mga damdamin, kaloob-looban, di konkretong kaisipan at diwa sa pamamagitan ng mga imahe at eksena na ipinapakita sa screen. Sa pamamagitan ng pagganap ng mga aktor, cinematography, editing at iba pang elemento sa pelikula, ang mga emosyon at kaisipan ng mga tauhan at ang overall theme ng kwento ay maipapakita ng malinaw sa mga manunood. Ang ikatlong katangian naman ng pelikula ay ang tiyak na haba nito. Ang haba ng isang pelikula sa isang mga teknikal na aspeto na maaring magkaroon ng iba't ibang haba depende na rin sa tema at pagpapahayag ng kwento. So may mga pelikulang maikli tulad ng mga short films na kadalasang tumatagal ng ilang minuto lamang, habang mayroon namang tumatagal ng higit sa 1 oras o higit pa. So ang haba ng pelikula ay isa sa mga pangunahing aspeto na binibigyang pansin ng mga filmmakers at producers upang masiguro na ang kwento ay maipapahayag ng maayos at buo sa loob ng tama o haba ng oras. So ang pagpili ng tamang haba ng pelikula ay mahalaga upang masiguro ang kredibilidad ng kwento, interes ng mga manonood at ang pagiging epektibo nito. Ang pang-apat na katangian naman ng pelikula ay gawa ito ng maraming tao o kung sa madaling salita, ito ay isang collaborative na sining na kinasasangkutan ng iba't ibang mga profesional sa industriya ng pelikula tulad na lamang ng mga direktor, manunulat, mga aktor, production team, sound engineers at iba pa. So bawat isa sa mga taong ito ay may mahahalagang papel sa pagbuo ng isang pelikula at nagbibigay ng kanilang sariling kontribusyon upang makabuo ng isang likha na makabuluhan at nakakapukaw ng damdamin ng mga manunood. So ang pagsama-sama ng iba't ibang talento at kakayahan ng mga tao ang nagbibigay buhay at pagkakaiba sa bawat pelikula. Ang panghuling katangian ng isang pelikula ay ang script o ang mga kwento na nakabase sa isang screenplay. So ang script ay ang nagbibigay ng direksyon at framework sa pagbuo ng pelikula. Kasama na ang dialogo ng mga karakter, pagsasaayos ng mga eksena at ang pangkalahatang takbo ng kwento. So ang direktor naman ang responsibilidad sa pagsasalin at pagsalin ng script sa isang visual na anyo sa pamamagitan ng pagpili ng mga eksena, pagtutok sa mga aktor, paggamit ng mga cinematography at pagpili ng mga tamang musika at tunog. So ang husay ng direktor sa pag-interpret ng script ay isang mahalagang aspeto sa pagiging epektibo ng isang pelikula at sa paghahatid ng mensahe nito sa mga manunood.